Sa isang bilangguan sa Thailand, gumagawa si Lee ng isang drawing gamit ang pinturang kinayod mula sa pader na hinaluan ng tubig at mga dulo ng balahibo na itinatago niya sa loob ng isang libro. Gumagawa rin siya ng pekeng selyo na inilalagay niya sa isang sobra. Samantala, may isang gwardya na nagtatanong sa mga bilanggo kung may liham ba silang ipapadala sa kanilang mga tahanan, ngunit ang kinukuha lamang niya ay ang mga sulat mula sa mga kayang magbigay ng suhol. Nang makarating siya sa selda ni Lee, naabala siya ng isa pang bilanggo na nagwawala, at doon inihagis ni Lee ang kanyang sobre sa bag ng gwardya. Pagkaalis ng gwardya, nagpasalamat si Lee sa isa pang bilanggo, at ibinunyag na sadyang nagwala ito upang magsilbing distraction. Sa sandaling iyon, dumating ang isang gwardya upang kunin si Lee mula sa kanyang selda, na sinasabing siya ay ipina-extradite na papuntang Hong Kong. Naglakbay si Lee kasama si Detective Ho sa isang convoy at maingat niyang inoobserbahan ang lahat. Sa istasyon ng pulisya, sinusuri ng mga detective ang mga detalye ng isang lumang kaso. 2 taon na ang nakalilipas, 7 gwardya ng armored truck ang napatay sa isang highway sa Canada. Makalipas ang 4 na buwan, inatake ang Golden Triangle Merlin Gorilla, na nagresulta sa 82 patay at 157 sugatan. Noong nakaraang taon, nagkaroon ng murder arson sa isang printing mill. Kalaunan, sa isang hotel, natagpo ang patay ang isang pulis at isang art dealer. Ang lahat ng mga pagpaslang na ito ay konektado sa isang internasyonal na counterfeit syndicate, at karamihan sa mga miyembro nito ay napatay. 2 na lamang ang natitirang buhay, si Lee at ang kanyang boss na kilala bilang Painter. Ang kanyang pagkakakilanlan at kinaroroonan ay isang ganap na misteryo, kaya isang malabong larawan lamang niya sa Canada ang hawak ng pulisya. Tinanong ni Po si Lee tungkol sa impormasyon ukol kay Painter, ngunit natatakot si Lee na baka mapatay siya kapag nagsalita kaya nagsimula siyang umiyak. Biglang may pagsabog na yumanig sa opisina, dahilan upang gumuho ang kisame sa ibabaw nila Lee at ng mga pulis. Gayunpaman, paliwanag lamang iyon ni Lee kung ano ang kayang gawin ni Painter. Hindi natakot si Po, kaya lalo pang natarante si Lee at nakiusap na ibalik na lamang siya sa kulungan. Dinala siya ng isang detective sa selda at sinuntok. Makalipas ang ilang sandali, binigyan si Lee ng pagkain na may halong pampatulog na agad nagpatulog sa kanya. Sinamantala ng mga pulis ang pagkakataon upang kumuha ng mga sample ng kanyang buhok, balat, laway, at dugo. Pagkagising ni Lee, dinala siyang muli sa opisina ni Ho. Ipinaliwanag ng isang detective na tumugma ang mga sample sa insidente ng pamamaril sa hotel, kaya sasampahan si Lee ng kasong pagpatay. Natarante si Lee at iginiit na peke ang ebidensya at hindi nila siya matatakot para magsalita. Sinubukan ni Ho na takutin si Lee, ngunit naputol ito ng may opisyal na nagbigay alam sa kanya tungkol sa isang mahalagang pagpupulong. Sa kabilang opisina, nalaman ni Ho na ang sikat na artist na si Yuan at ang kanyang mga abogado ay nais magpiyansa para kay Lee. Itinuro ng mga abogado na hindi sapat ang ebidensya at malinaw na ipinapain si Lee, ngunit tumanggi pa rin ang pulisya na palayain siya. Sa halip, nag-alok sila ng kasunduan, kung mahihikayat ni Yuan si Lee na magsalita tungkol kay Painter, palalayain nila siya. Sa silid ng interogasyon, ipinaalam ni Yuan kay Lee ang tungkol sa kasunduan. Ipinaalala ni Lee sa kanya na ang pagsasalita ay maglalagay sa kanila sa panganib, ngunit nais ni Yuan na mahuli ng mga pulis si Painter dahil pinatay nito ang kanyang nobyo. Pumayag si Lee na magsalita para lamang matulungan siya, kaya umupo siya sa harap ng kamera at nagsimulang magbahagi ng kwento. Noong 1985, nakilala ni Lee si Yuan. Sa Vancouver, pareho silang mahuhusay na pintor na nangangarap magkaroon ng karera, ngunit walang gustong bumili ng kanilang mga likhang sining. Makalipas ang isang dekada, halos wala na silang perang ikabubuhay, at naputulan pa sila ng kuryente dahil sa hindi nabayarang mga bayarin. Dahil desperado na sa totoong kita, pumunta si Lee sa isang art gallery at nakipagkasundo upang gumawa ng mga peking painting. Pag-uwi niya, narinig niya si Yuan na nakikipag-usap sa kanyang manager. Hinangaan ng lalaki ang malikhaing sining ni Yuan, ngunit ininsulto ang kay Lee, sinasabing nangungopya lamang ito ng ibang mga artista. Gayunman, ayaw ni Yuan na siya ang maging kinatawan nito kung hindi rin isasama si Lee. Nang gabing iyon, binuksan ni Lee ang mga ilaw at ibinunyag na nabayaran na niya ang kanilang mga bayarin dahil binili ng isang gallery ang lahat ng kanyang mga painting. Bilang bahagi ng kasunduan, nagkaroon si Yuan ng solo show sa susunod na buwan. Pagkaraan ng ilang panahon, pumunta si Yuan sa workshop ng gallery upang bisitahin si Lee at nadiskubre na ang bago nitong trabaho ay pamemeki ng sining, hindi paglikha nito. Naniniwala siyang minamaliit ni Lee ang sarili nitong kakayahan, ngunit ipinaliwanag ni Lee na sumuko na siya sa tradisyonal na sining at mas nakaka-excite para sa kanya ang paggawa ng mga peking obra.
Sinabi ni Yuan na mahal niya ito, ngunit labis siyang nadismaya. Tumagal ng ilang araw ang art show ni Yuan, ngunit dumating lamang si Lee sa huling araw. Naiinis siya dahil isinabot ni Yuan ang isa sa kanyang mga painting kasama ng mga gawa nito nang walang pahintulot niya. Sinabi ni Yuan na may ilang collector na interesado rito, ngunit alam ni Lee na naibenta na niya ang lahat maliban sa painting na iyon. Sa sandaling iyon, nagsimulang kutsain ng isang lalaking kilala bilang painter ang gawa ni Lee dahil ginagaya raw nito ang mga klasikong maestro ng sining. Nagtawanan ang mga bisita, ngunit binuhusan ni Yuan ng inumin ang mukha ng lalaki at pinalayas ito. Sinundan ni Lee ang lalaki upang humingi ng paumanhin, ngunit ibinunyag ni Painter na binili niya ang isa sa mga kopya ni Lee. Sinadya niyang gumawa ng eksena upang makausap siya ng pribado. Nagpunta sila sa isang bar kung saan ibinahagi ni Lee ang kanyang mga teknik sa pamimiki upang magmukhang luma ang kanyang mga obra. Ipinaliwanag ni Painter na nasa negosyo siya ng pamimiki at nais niyang makatrabaho si Lee. Kaya iniwan niya rito ang kanyang calling card. Sa gallery, nakikipagtalo si Yuan sa kanyang manager. Galit ito dahil nasira niya ang kanyang show sa paggawa ng eksena at hindi nila maaaring ideklarang sold out ang exhibit dahil ang painting ni Lee na lamang ang natitira. Biglang pumasok si Lee sa gallery at sinunog ang sarili niyang painting. Kinabukasan, kinontak ni Lee si Painter, na tinanggap siya sa grupo at agad ibinigay ang una niyang trabaho, ang kopyahin ang isang $100 bill. Natarante si Lee at tumangging gawin ang ganoong kapanganib na gawain. Ipinangako ni Painter na hindi ito maiuugnay sa kanya at nagbahagi ng ilang sekreto upang makuha ang kanyang tiwala. Ang tunay niyang pangalan ay Fak Ang at nagmula siya sa 3 henerasyon ng mga pekeng gumagawa ng pera mula sa Hong Kong. Wala ni isa sa kanilang pamilya ang nakulong at palagi silang sumusunod sa kanilang sariling mga patakaran. Distribution lamang ang ginagawa ng kanyang grupo at makapangyarihang mga tao ang kanilang mga kliyente na nagbibigay sa kanya ng proteksyon. Gayunpaman, tumanggi pa rin si Lee. Pag-uwi ni Lee, nalaman niyang lilipat na si Yuan sa USA. Dahil dito, nagbago ang isip niya. Makalipas ang ilang sandali, nasa eroplano na siya patungong Thailand kasama si Fak Ang, na nangakong tutulungan siyang mabawi si Yuan. Ipinaliwanag ni Fak ang detalye ng trabaho. Naglabas ang gobyerno ng US ng bagong disenyo ng dolyar na may mas maraming detalye, kabilang ang microprinted na mga salita, kaya mas mahirap itong pekain. Sinabi ni Lee na kakailanganin nila ng mas masusing printing plate, kaya ipinakilala siya ni Fak Ang kay plate maker Yang. Kasama rin sa grupo ang administrator na si Wu at ang magkapatid na sina Sham at Bobby para sa logistics at seguridad. Binanggit ni Wu na kailangan nila ng color shifting ink, at sinabi ni Yam na kailangan nila ng starch-free paper upang maloko ang counterfeit detector pens. Nagiging kulay lila ang tinta sa ordinaryong papel, ngunit nagiging dilaw sa starch-free na papel tulad ng sa tunay na pera. Nangako si Fak Ang na aayusin niya ito. Samantala, gusto niyang mag-focus si Lee sa watermark na gawa mula sa hibla ng papel. Sa Thailand, nanirahan ang grupo sa isang abandonadong workshop. Ilang araw na inaral ni Lee ang bawat detalye ng dolyar, mula sa mga letra hanggang sa mga hibla ng buhok sa larawan, hanggang sa makamit niya ang perpektong resulta. Isang gabi habang naghahapunan, tumingin sila sa isang Chinese painting at nagtaya kung ito ay tunay. Karamihan ay nagsabing peke ito, ngunit naniniwala si Lee na tunay ito at ipinaliwanag pa ang teknik na ginamit. Maaaring hatiin ng mga Chinese artist ang kanilang painting sa mga layer at mananatiling magkapareho ang pintura sa bawat layer. Nanalo si Lee sa taya at sinabi ni Fak Ang na gagamitin nila ang paraang iyon para sa kanilang mga dolyar, ipipindot ang pattern gamit ang bakal na drum bago tumigas upang maging watermark at ilalagay ito sa pagitan ng 2 layer. Idinagdag ni Yam na maaari ring ilagay ang security thread sa gitnang layer. Sa loob ng ilang linggo, pinahusay nila ang bawat detalye. Naghahalo sila ng mga kulay upang makuha ang tamang shade at ginamit ni Yam ang kanyang kaalaman upang makagawa ng plate na may precision na 1,000 bahagi ng 1 milimetro. Inabot sila ng 2 buwan at 17 prototype bago makamit ang perpekto. Naging malapit si Lee kay Yam at nalaman niyang napatay ang ama ni Fak Ang matapos makipagtalo sa mga Ruso tungkol sa pera. Ipinakita ni Yam ang larawan ng kanyang mga anak na naniniwalang nagbebenta lamang siya ng mga antik. No, nawawala pa rin ang papel, pero hindi makahanap si W ng kahit ano na pumapasa sa pen test. Inanunsyo ni Fak Ang na lulutasin nila ito sa pamamagitan ng pagbiyahe sa silangang Europa. Lumalabas na gumagamit sila doon ng starch-free na papel para mag-print ng phone books dahil hindi ito regulated tulad sa USA. Una, huminto sila sa isang auction para bumili ng industrial printer.
Pagkatapos, nagbihis si Fakang para magkunwaring isang disabled na lalaki at nag-aangkin na nagtatrabaho siya para sa isang charity na nagpiprint ng educational comic books. Kinausap niya ang boss ng isang phone book manufacturing company na sa una ay tumangging magbenta sa kanila. Gayunpaman, nagbago ang isip nito nang sabihin ni Lee na para ito sa mga bata sa Africa. Hindi nagtagal, ang printer at lahat ng papel ay nasa workshop na. Sa loob lamang ng ilang minuto, nagawa nilang mag-print ng isang realistic na dollar bill. Kailangan na lang nilang ayusin ang shade ng tinta. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik si Lee sa Vancouver para i-drop off ang kanyang susi, iniwan ito sa isang mesa dahil tumanggi siyang makipagkita kay Yuan. Sa pagbabalik sa biyahe, tinawag ni Fakwang si Lee na duwag at itinuro na ang napaka-successful na show ni Yuan ay pinangalanan mula sa painting na sinunog ni Lee. Nagkaroon ng pagtatalo at huminto si Faksang ng sasakyan para sigawan si Lee, sinasabi na ang pagsuko kay Yuan ay pagsuko rin sa kanyang sarili. Bigla, lumabas si Fakang sa sasakyan at nagsuot ng mask bago humugat ng baril. Sa kanyang upuan, natagpuan ni Lee ang isang bulletproof vest at pangalawang baril. May isang armored car sa gitna ng kalsada, at nang makita ng isang gwardya ang mga lalaki, binuksan niya ang apoy. Natarante si Lee at sinuot ang vest habang mabilis na bumabalik ang putok ni San, na nakapatay agad ng isa sa mga gwardya. Gayunpaman, hindi niya nabiguang pabagsakin ang iba, kaya kailangan ng isa sa kanyang mga tauhan na putukin sila mula sa malayo. Binaril din niya ang mga gulong ng armored car. Dumating ang natitirang miyembro ng grupo sa isang sasakyan at sama-sama nilang pinagsupol ang mga security employees. Pagkatapos nilang itali ang mga ito, binuksan nila ang armored car at nagnakaw ng ilang lata ng tinta. Isang gwardya ang nagtatago sa likod ng mga lata at natigilan si Lee sa tanaw ng kanyang baril. Itinutulak siya ni Fakang palabas ng daan at natapon pabalik ng isang bala. Galit na galit, nagsimulang bumaril ng paulit-ulit si Fakang upang patayin ang lalaki, hindi pinapansin ang kanyang mga tauhan nang sabihin nilang bitawan na lang ito. Bago sila umalis, pinasabog ni Fakang ang armored car kasama ang lahat ng empleyado sa loob. Sa workshop, ipinakita ni Lee ang kanyang hindi pagsang-ayon sa pagpatay para sa kanilang negosyo at sinabi na aalis siya sa grupo pagkatapos niyang matutunan kung paano gumawa ng tinta na may tamang shade. Pinatapon ni Fakwang ang kanyang baso sa lupa sa galit, pero sarcastically sinabi kay Lee na gawin na lang ang gusto niya. Pagkatapos, naglakbay si Fakang sa buong mundo para maghatid ng mga suitcase ng pekeng pera sa ilan sa pinakamalalaking crime lords. Di nagtagal, nagkaroon ang grupo ng napakalaking tumpok ng totoong pera para ma-enjoy, samantala, nakakita si Lee ng sasakyan na may eksaktong shade ng green na kailangan nila. Nakuha niya ang mga pintura na ginagamit ng car factory at nagawa niyang ihalo ang tono na perpektong tumutugma sa kanilang papel. Ngayon, hindi na nila kailangang magnakaw ng pintura muli. Isang araw, binisita ng mga tao na ipinadala ng isang Thai crime boss na kilala bilang General ang team. Nag-inom si Fakang kasama ang right hand ng General at ang kanyang counterfeit expert na si Sao Ching, na humahanga sa kalidad ng art ng pera. Sa sandaling iyon, naglalakad si Lisa. Corridor at aksidenteng nadapa, natapon ang green paint sa glass door. Nang tumangala siya, nagkatinginan sila ni Sao Ching. Pagkatapos umalis ng mga bisita, sinigawan ni Fakang si Lee, pero huminahon siya nang ma-realize na naperpekto na nila ang pintura. Kinabukasan, sinabi ni Faksang kay Lee na bumili siya ng resort sa ilalim ng kanyang pangalan para makapag-retire kasama si Yuan. Naglakbay sila sa isang compound sa gitna ng wala at nakipagkita sa General. Iniabot ni Fakang kay Lee ang isang detonator, sinasabi na itago ito hanggang bigyan siya ng signal. Habang naglalakad sa compound, natakot si Lee nang makita ang mga gwardya na bumabaril sa mga sibilyan. Sinubukan ng General na makipag-deal kay Fakang, sinasabing dati siyang kaibigan ng ama nito. Gayunpaman, alam ni Fakang na inupahan ng General ang mga Russian na pumatay sa kanyang ama at ipinahayag na dumating siya rito para sa paghihiganti. Binuksan niya ang kanyang jacket upang ipakita ang ilang explosives at sinabi kay Lee na ibaba ang detonator. Sa una, tumanggi si Lee, pero dahil nagbanta ang mga gwardya na barilin siya, wala siyang choice kundi ibaba ito. Sumabog ang isang sasakyan malapit sa kanila, sinira ang silid, pero hindi nakapatay ng sinuman. Sinubukang tumakas ng General, kaya binaril siya ni Fakwang sa paa. Napalibutan siya ng ilang gwardya, pero nilabanan siya ni Fakang at kinuha ang kanilang mga baril upang patayin sila. Lumabas ang mas maraming gwardya sa labas at inalis ang General habang nagsimula ang shootout kay Fakang. Matapos ang maraming nasayang na bala, naghagis ng granada ang mga gwardya. Nagtulak si Fakwang palabas ng silid bago pa ito sumabog. Pagkatapos, nagawa ni Fakang na patayin ang ilang gwardya at nasugat sa balikat.
Nang dumating ang mas maraming lalaki, nagsimulang bombahin ni Sham ang compound mula sa malayo, sinisira ang karamihan ng mga gusali at pumatay sa karamihan ng army. Kinuha ni Fakang ang mas malalaking baril at nagsimulang barilin ang mga nakaligtas, hindi tumitigil kahit na nasugatan muli. Sa kasamaang palad, patuloy na dumarating ang mga sundalo, kaya napilitang magtago ni Fakang sa likod ng isang tumpok ng mga bag. Sa sandaling iyon, pumasok ang natitirang miyembro ng team sa compound sa isang jeep, naghahadyos ng granada para magdulot ng mas maraming pagkawasak. Sa kagubatan, sinusubukang tumakas ni Sham, pero napalibutan siya ng mga sundalo at binuksan ang apoy, dahilan upang mawalan siya ng braso. Ang nahulog na kamay ay bumitaw sa isang granada, at sumabog ito, pumatay sa lahat ng gwardya sa isang pagsabog. Sa compound, napansin ni Lee na nasusunog si Cao Qing. Pumasok siya sa nagliliyab na gusali para patayin ang apoy gamit ang kanyang jacket. Pagkatapos, dinala niya siya palabas. Patuloy na bumabaril sina Fakang at ang team sa mga gwardya hanggang lumitaw ang general sa isang truck upang gumanti. Tinulak ni Bobby si Fakwang at siya mismo ang na-knockout. Pagkatapos, ginawa ni Fakang ang isang mapanganib na talon upang barilin ang truck driver, kasunod ang baril sa mga gulong. Nagdulot ito ng crash sa truck at sa wakas namatay ang general. Kinuha ni Fakang ang singsing ng general at pinayagan si Lee na dalhin si Cao Qing kasama nila. Sa kanilang pag-alis, ang huling pagsabog ang tuluyang sumire sa lugar. Pagkatapos, nagtago ang team sa loob ng isang taon sa Golden Triangle. Dinala si Cao Qing sa ospital upang gamutin ang kanyang mga sugat, at binigyan siya ni Fakang ng peking passport na may pangalang Yuan. Hindi pumayag si Lee, pero hindi siya pinansin ni Fakang. Pagkaraan ng ilang panahon sa isang art gallery, binili ni Fakang lahat ng painting ni Yuan at sinabi kay Lee na ipapadala niya ang mga ito sa resort para mapahanga siya, gayunpaman, iniisip ni Lee na hindi magugustuhan ni Yuan na tumanggap ng maruming pera. Nang simulan ni Lee siyang pagsabihan, naantala sila ng ilang reporters na sumusunod kay Yuan para tanungin siya tungkol sa kanyang engagement sa kanyang manager. Nainis si Lee sa balita, kaya umalis siya. Samantala, tumawag ang Hong Kong Police kay Wing Chit, isang counterfeit expert mula sa Canadian Federal Police. Sinusubukan ni Ho hanapin ang gang na naglalagay ng peking dollar bills sa merkado sa buong mundo. Kaya tutulungan siya ni Wing Chit. Sama-sama, nagsimula silang magbantay sa isang antique store na pag-aari ni Yam. Pagkatapos, nagkunwaring potential buyer sina Ho at Wing Chit at nagsimula silang makipag-usap sa iba't ibang brokers hanggang inimbitahan sila sa isang boat party na dadaluhan di umano ng infamous painter. Gayunpaman, nadismaya sila nang malaman na pinapadala na lamang ng painter si Shaman Bobby sa halip na siya mismo ang pumunta. Nagkunwaring galit na galit si Wing Chit, at inilabas ng mga kapatid ang kanilang mga baril para subukan siya. Nang tinukso si Ho, agad siyang ipinagtanggol ni Wing Chit at pinatunayan niyang cool siya sa pamamagitan ng pagtalon sa tubig kasama siya. Pumayag ang mga kapatid na mapagkakatiwalaan siya. Lumitaw si W sa isa pang bangka at naghagis ng bag na may telepono, sinasabi kay Wing Chit na maghintay ng tawag. Sa parehong oras, sa isang yacht, nag-aaway si Fakang kay Lee dahil nalaman niyang aalis ito kasama si Cao Qing nang wala siyang pahintulot. Galit na galit, hinayla ni Fakwang si Lee at mukhang papatamaan siya, pero naantala siya ng team na nag-aanunsyo na handa na ang bagong clients. Sinabi nila na ang mga client na ito ay sinang-ayunan ng isa sa mga antique clients ni Yam, na nagpapaalala kay Fakang kay Wing Chit na nakasabit sa labas ng store. Nagmadaling bumalik ang team sa workshop, at nalaman ni Yam na isa sa kanyang mga client ang nag-set up sa kanya. Nakiusap si Yam ng awa, pero binaril siya ni Fakang hanggang sa mamatay. Natigilan si Lee at sinubukang barilin din siya ni Fakwang, ngunit nakuha ni Lee ang baril at hindi tumama ang putok. Pinalo na lang siya ni Fakang. Pagkatapos, sinunog ng team ang workshop para mawala ang lahat ng ebidensya. Sa lungsod, nilagyan ni Ho ng trackers ang relo at telepono ni Wing Chit bago siya makipagkita sa painter, na hindi alam na alam ng gang ang kanilang cops. Pagkatapos niyang umalis, tiningnan ni Ho ang kanyang lighter at may nakita siyang note na nag-aanyaya sa kanya. Sa isang hotel, nakipagkita si Wing Chit sa team, at sinubukang ibenta ni Fakang sa kanya ang plate sa halip na ang forged bills, sinasabing magre-retire na siya sa negosyo. Dahil tumanggi si Wing Chit, inutusan ni Fakang si Lee na patayin siya. Dahil nagatubili si Lee, sumugod si Wing Chit sa kanya upang makuha ang baril, ngunit binaril siya ni Fakwang. Nag-init si Fakang dahil patuloy na duwag si Lee. Hinayla niya ito sa kwarto at ipinakita na nakapture niya sina Yuan at ang kanyang fiancé, na nakatali at may blindfold. Sinabi ni Fakang kay Lee na patayin ang manager. Gayunpaman, itinuro ni Lee ang baril kay Fakang. Alam ni Fakang na hindi siya manggahas, kaya pinatay niya ang manager,
at tumakbo si Lee para iligtas si Yuan. Bumukas ang buong team ng apoy habang nagtatago ang dalawa. Biglang dumating si Zhao Qing at tinusok si Hua mula sa likod, dahilan para barilin nito ang chandelier na bumagsak sa mesa. Pagkatapos, ginamit niya ang baril ni Hua para patayin ang mga kapatid, pero nakatago si Foxang sa likod ng pinto. Nang inalok ni Foxang kay Lee ang kanyang kalayaan, nagkaroon ng lakas ng loob si Lee na barilin si Foxang sa dibdib ng paulit-ulit. Ayaw ni Lee na iwan si Yuan, ngunit pinaniwala siya ni Zhao Qing na nasa panganib sila, kaya umalis silang magkasama. Pagkatapos, nagtago sina Lee at Zhao Qing sa resort. Sinubaybayan nila ang balita at nalaman na hindi nahanap ng pulis si Foxang. Gayun din, napatay ang buong pamilya ni Yam. Isang araw, sinabi ni Lee kay Zhao Qing na aalis siya dahil gaganapin ni Yuan ang memorial para sa kanyang fiancé, at natatakot siyang atakihin siya ni Foxang doon. Sa lungsod, sinubukan niyang magbayad sa isang kafe gamit ang peking pera, ngunit pinalibutan siya ng pulis at binugbog. Nang hilahin si Lee sa police van, nakita niya si Foxang malapit, nagwawagayway ng flyer para sa show ni Yuan. Sa kasalukuyan, natapos ni Lee ang kanyang kwento at tinulungan ang isang pulis gumawa ng sketch ni Zhao Chang at Foxang. Binigyan siya ni Ho ng bail, ngunit kailangan niyang manatili sa lungsod at mag-report sa pulis araw-araw. Noong gabing iyon sa hotel, humingi ng tawad si Lee kay Yuan at nagkaroon sila ng intimate na sandali. Samantala, nagulat si Ho nang makita si Foxang na dumating suot ang police uniform at pumasok sa istasyon. Agad niyang ipinadala ang kanyang mga tauhan para dakpin siya, pero talagang nalilito ang lalaki. Ibinigay niya sa kanila ang lahat ng kanyang personal na impormasyon, na nagpapatunay na isa lang siyang normal na pulis. Napagtanto ni Paul na nakita siya ni Lee noong inilabas sila mula sa bilangguan at ginamit ang kanyang paglalarawan para magsinungaling sa kwento. Si Lee pala ang painter mula sa simula. Ang babaeng dumating para iligtas siya ay hindi ang tunay na Yuan. Siya pala ay si Zhao Qing. Nang dinala siya ni Lee sa ospital para gamutin ang kanyang mga paso, hiniling niya sa mga surgeon na gawin siyang kahawig ng kanyang ex. Ang liham ni Lee ay para sa kanya at naglalaman ng portrait ng kanyang orihinal na mukha. Si Zhao Qing ang kumuha kay Yuan at sa kanyang fiancé, sinasabing kung kailangan niyang palitan si Yuan, ang tunay na Yuan ang dapat mamatay. Nakaligtas si Lee sa shootout dahil sa bulletproof vest at nastab niya si Hua. Siya ang nakita ni Lee sa kalsada nang siya ay arestuhin. Ngayon, tumakas sina Lee at Zhao Qing mula sa bansa sakay ng isang bangka. Gayunpaman, nagsawa si Zhao Qing sa pagiging kapalit ni Yuan dahil hinding-hindi mamahalin ni Lee ang tunay na siya. Tinawagan niya ang pulis at hindi nagtagal ay napalibutan na sila. May bomba rin sa bangka at pinasabog ito ni Zhao Qing kaya pareho silang namatay sa harap ng mga pulis. Pagkaraan ng ilang sandali, natagpuan ni Ho ang tunay na Yuan at sinabi sa kanya na patay na ang pumatay sa kanyang fiancé. Habang ipinapakita ang larawan ni Lee, ibinunyag ni Yuan na si Lee pala ay isang creepy na kapitbahay na obsessed sa kanya, kaya ang relasyon nila noon ay isang kasinungalingan din. Pumasok siya sa forging business sa pag-asang mapalapit kay Yuan. Siguraduhin mag-subscribe at i-turn on ang notifications para makapanood ng mas maraming ganitong videos. Salamat sa panunood.